napakalaki ng problema natin ngayon sa korupsyon sa flood control project? For me, this is a litmus test for the president. Yung sinasabi niya, ayaw niya ng korupsyon, mahiya naman kayo. Tignan natin yung flood control. Let the hammer fall where it may. Makikita natin kung seryoso siya sa choice niya ng ombudsman. Kung pinagpipilitan pa rin niya si Remulla, sorry for the term, ginagago na tayo ng Pangulo. Naglolokohan na lang tayo dito. Sasabihin mo, mahiya kayo. Hindi ka na nahiya si Remulla ang in-appoint mo. Lahat ng tao, wala may gusto kay Remulla. Sino may gusto kay Remulla? I mean, honestly, magtanong kayo, sino gusto maging ombudsman si Remulla? Yung matino, ha? Oo, wag sila rigaton. O, siyempre, gusto nung kay Remulla. O, kaya... Even kami sa Citizens Crime Watch, we've been doing this fight against corruption for so long time ago. No? Nag-start tayo 1993. Marami na tayong naipile na kaso sa Office of the Ombudsman. Ngayon, kung ganito magiging sitwasyon, kung seryoso si Pangulo, nalabanan na talaga ang korupsyon, bakit niya i-appoint si Remulla? Bakit si Remulla ang choice niya? Dapat hindi. Kasi kung si Remulla ang naandyan, maraming madi-discourage na anti-corruption group. Maraming madi-discourage. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ito talaga bend the law. Okay. Nag-file si Mayor Duterte, Baste Duterte, sa Deputy Ombudsman for Mindanao. Dinakit. Bakit dinakit? Kasi there was a memorandum dated May 5, 2025 from then Ombudsman Samuel Martires saying na yung practice na pag may final na kaso, ini-evaluate pa bago idakit. Tanggalin na natin yan. Bakit? Nagiging source of corruption. Doon nakukuha yung mga parking fee na, uy, wag mo, evaluate mo muna yan, wag mo idakit para wala akong record. Okay. Yung sa akin, final ko ng September 15 against Remulla and Director Santiago. Very clear po yung case nila, inaresto nila si Cassandra Leong, walang warrant. Inamin ng mga NBI agents nung kinross-examine ko sa Pasay City, wala silang hawak na warrant. Okay. Hindi dinakit. Nung tinatanong ko, bakit hindi nyo dinadakit? Meron daw bagong rule, ayaw naman pakita sa akin, na sinasabing hindi na effective yung automatic docketing, balik sa evaluation. Pero, yung final din na Secretary Dizon dun sa mga DPWH officials, dinakit nila. Okay. Dinakit nila. So, iba na ang treatment. Ano? Yung sa akin, ayaw na idakit. May tinuturo sila na hindi daw automatic docketing. So, finloading nila. Ito ang mas masaklap. Yung sa Mindanao, para lang mabigyan ng clearance si Remulla, nakadakit na. Inandakit nila. Fact check nyo. Inandakit. Tinanggal yung dakit. Para paglabas sa ombudsman, may clearance. Can you imagine how they bend the law? Ito ang objection ko kay Boying Remulla. Hindi dahil personal. Okay. Number one. Bear with me ha. Alam kong gutom na kayo. Never sa history ng ombudsman, ng Office of the Ombudsman, nagkaroon ng ombudsman na politiko. Tingnan nyo. I-google nyo yung mga naging ombudsman. Walang politician dyan. Bakit? It's supposed to be independent. Okay? Okay. Number two, wala except one na naging ombudsman na dating member of the cabinet. Si Merceditas Gutierrez, anong ginawa? Nung nagbago yung administrasyon, inimpeach siya. Okay? Number three, kung ang ombudsman na gustong mag-ombudsman, kitang-kita nyo na yung kamay ng Malacanang na pinipilit lahat para siya ay gawing ombudsman. Paano magiging independent yan? Eh di utang na loob niya, hindi siya qualified, binraso para siya maging ombudsman. Hindi tatanaw ng utang na loob, sinasabi ni Boying, pag naging ombudsman ako, hindi ko i-weaponize yan, I'll be impartial. Eh yung DOJ nga wineponize mo, what will suddenly make you a saint pagka ikaw ay naging ombudsman? Napupunta ka sa Napapunta ka sa Damascus para kang si Saul. Bigla ka naging si Pablo.
Di ba? Kung yun ang ugali mo, yun din with more reason kasi utang mo kay Marcos Jr., yung pagka-ombudsman mo, siya lang nagpapraso eh. Remember noon, may gustong i-appoint si GMA na justice. Wala sa shortlist ng JBC. Pinilit niya. Uy, lagay niyo sa shortlist. Tumalang ang JBC. Hindi na namilit si GMA. That was as far as someone else, the former president, went in trying to get yung preferred nominee niya. Pero nung tumalang ang JBC, ayaw na niya. Eto, anong ginawa nung Brad ni Remulla, si Kiko Pangilinan na member ng JBC? Ipinaurong niya yung deliberation ng issue shortlist. Bakit? Para makakuha ng clearance si Remulla. Para magkaroon ng time na i-dismiss yung kaso ni Amy Marcos. Kita niyo how they manipulate it. Then independent ka. Kung si Kiko Pangilinan na may kaso, yun ang naging responsible kaya naurong yun at naging ombudsman ka. Kung si John Vic Remulla nagkakaso, kung yung anak mo na public official sa Cavite Province magkakaso, kaya walang politician nilalagay dyan, kapartido mo. Never nagkaroon ng politiko dyan, lalagyan mo ngayon. Yun ang fundamental na objections namin kay Remulla. Ang ombudsman, ang huling sumbungan ng bayan, iko-compromise mo pa yung integrity, wala na natira. Korte Suprema na lang. DOJ, political yan. Ombudsman dapat independent by its charter, by the intention of the Constitution. Gagawin mong compromise ang leader bata mo. I mean, let's not mix words, di ba? Wala na. For 7 years, wala na maniniwala sa ombudsman. Lagi kami nagdedemanda sa ombudsman. Magdedemanda ka pa kung si Remulla nandyan, alam mo, walang pag-asa. At ngayon pa lang, binibend na nilang rules ng ombudsman para paboran, para maipasok ng ombudsman si Remulla. Hindi ba tayo naaalarma niyan? Docketing ng mga ipinafile ng mga reklamo sa Office of the Ombudsman ay nagbibigay paborableng posisyon para dito kay Justice Secretary Boying Remulla at makakuha ng clearance na isa sa mga requirements para ma-shortlist sa JBC dito sa bakanteng posisyon sa Ombudsman. Opo. Pwedeng paki-cite nyo yung mga particular na instances na ito ay favorable talaga para kay Secretary Remulla, itong mga ginagawa ni Acting Ombudsman Vargas? Unang-una, yun ngang hindi pagdakit doon sa complaint ko at yung attempted na kakikwento lang ni Attorney Bobe na attempts to undocket. Yung sa akin, sinabi nga, for evaluation. I was in Cebu to organize our People's May Congress. narisip kayo ng papel na for evaluation? Hindi, sinabi doon, for evaluation. Kasi, nung bumalik sa akin yung complaint, dapat yun may docket na Ganun po, ang dami ko na pinafile sa ombudsman. Pag-file mo ron sa baba, aakyat. Doon sa second floor, pagbaba doon, may docket number na yun. Then, in the usual, pakikita namin sa media, photo op, may docket number na po yun. Yung final po namin, kay, against then Speaker Martin Romualdez, ganun po. Yun ang pinaka-latest. Ganun ang procedure. Paglabas namin doon, may docket na. Nagulat ako nung pagbalik sa opisina because I was operating by remote control. Nasa Cebu ako Sabi ko, ba't walang docket number? Sabi nung staff ko, si Attorney Andrada, for evaluation daw. Sabi ko, hindi. I wrote a letter to them from Cebu, affixing my e-signature. Sinasabi ko, itakit nyo. Ito yung memorandum circular. Alam ko yan. Bago, may sinasabi nga na supersede daw. Ito, ganun din. Yun ang din ang the same. Can you imagine, i-supersede mo, fine. Pero ang date daw noong memorandum circular noon, 15. The same day that I filed my complaint. And then ayaw para sa akin I am so flattered. Ngayon, ginagamit ninyo, can you imagine, retroactive for 10 days lang. 10 days! Retroactive. Meron ba naman memorandum circular? 10 days. Vested interest na yung nakadakit yun. You cannot change the rules in midstream, neither can you change the rules going back in time. Yun ang ginagamit nila para ma-undakit nga yung Attorney Torion na complaint. So that is one. Number two, eto, plan B nila ito yung pag-defer ni Kiko Pangilinan to October 16 ba or 19? I cannot recall the exact date, pero October. That is to give them enough time na kung hindi man umubra yung pag-undakit nila, ay to
make the case run through its course. I-railroad na naman nila para yung MR ni Senator Amy at i-dismiss para clean bill of health, so to speak, mo naman si Boying Remulla. So, you can see all of these machinations para lamang paboran ng isang tao. Tama yung sinasabi ni Attorney Jimmy, and I think he said it much better than I did, ano? Hindi dahil ako'y genius, ngunit mas magaling siya sa akin to reduce things to their simplest terms. Kung umpisa pa lang, kita niyo na yung kamay ng Malacanang, and it's not even so hidden at all. Hindi na nga tinatago na isiksik talaga sa bagang ng mga JBC members, at may mga kaibigan tayo dyan. Nasusuklam sila kay Boying Remulla, sinasabi nila, they use that word. Kaya, sila ay nagbibigay ng impormasyon para mapigil ito, kasi talagang hindi dapat maging ombudsman si Boying Remulla. Alam naman natin kung bakit isinisiksik nila si Boying Remulla dyan. Kasi si Boying Remulla does not show any compunction. Wala po yung hindi man niya kinakilimutan. Talagang he shows no hesitation in breaking the law para mapagbigyan lamang yung kagustuhan ng kanyang mga amo at kagustuhan niya. Nakita na namin yan kung paano niya weaponize ang DOJ. Never has the DOJ been so politicized and so weaponized as under the watch of Boying Remulla. So yun po ang end all and be all. Hindi po kami nagkakipagplastikan dito. Ginagawa namin to because ayaw namin kay Boying. Bakit? Dahil hindi namin gusto yung itsura niya. Magandang lalaki naman siya, matangkad pa. Pero para sa ating bayan, he should never become ombudsman. Otherwise, yung sinasabi nga ni Atty. Bondo, the last bastion of our anti-corruption defenses will crumble. Maniwala po kayo. Saan pa tayo magsusumbong? Kung compromise na yung huling sumbungan ng bayan. Okay. Attorney, binabanggit nyo ngayon napaka-significant ng situation regarding sa corruption sa flood control projects, at pagkatapos binabanggit nyo may kabay ang Malacanang kapag napwesto si Secretary Remulla sa ombudsman. Bakit napakadelikado at sa tingin niyo dapat bantayan ito ng taong bayan? Binabanggit kanina ni Attorney Bondok na baka walang patunguhan yung mga pagpapapanagot sa sangkot sa flood control project. Well, because all roads after this inquiry, after all is said and done, all roads will lead to the ombudsman. Insertion, ombudsman yan, nandyan na. Hinold lang po ng ombudsman kasi sabi nila may prejudicial question sa ating kataas-taasang hukuman. Kung may ididemanda sa flood control, plunder, anti-graft, etc., for future, ombudsman ang mabumuno niyan. Kasi ang ombudsman po, parang piskalya yan eh. Ang sandigang bayan yung hukuman. Sila nagpi-filter kung anong ipa-file, anong hindi. Can Boying Remulla file cases against Martin Romualdez, against Saldico? Mga kasama niya yan? Lahat po papuntang ombudsman. Mapa-funnel yan. Kahit anong sabihin nilang maraming pera ang Diskaya, maraming jet si Saldico, bakla si Jinggoy, lahat yan papuntang ombudsman yan. Hindi yung bakla si Jinggoy, hindi papuntang ombudsman yun. Live, no? Halos lahat ng kaso yan. Pati tuloy yung lumang news item na Jinggoy, dumugo yung puwet, naungkat yun eh. Yung 2002, ba naman yan? But all of this, seriously, lahat po papunta yung ombudsman. So, kailangan yung gatekeeper, yung guardian, ay magaling. Otherwise, sabi nga ng mga Romans, who shall guard the guards? Wala na, kung si Boying yan. I mean, if you disagree, I would like to know the reasons why. Natingin nyo si Boying ay magiging parehas. Ano bang record niya sa DOJ? Okay. Pero given na ayaw nating maging politicized o maging politiko yung ombudsman na mapwesto, pero it's the president discretion pa rin kung sino mapunta sa ombudsman dahil sa pipili, may shortlist. Ano ang pwedeng mangyari? Paano pwedeng mapipigilan itong ganito at paano dapat ito intindihin ng ating mga kababayan given na napakalaki ng problema natin ngayon sa korupsyon sa flood control projects? For me, this is a litmus test for the president. Yung sinasabi niya, ayaw niya ng korupsyon, mahiya naman kayo. Tignan natin yung flood control. Let the hammer fall where it may.
makikita natin kung seryoso siya sa choice niya ng ombudsman. Kung pinagpipilitan pa rin niya si Remulla, sorry for the term, ginagago na tayo ng Pangulo. Naglolokohan na lang tayo dito. Sasabihin mo, mahiya kayo. Hindi ka na nahiya si Remulla ang in-appoint mo. Lahat ng tao, wala may gusto kay Remulla. Sino may gusto kay Remulla? I mean, honestly, magtanong kayo, sino gusto maging ombudsman si Remulla? Yung matino, ha? Oo, wag sila Ligaton. O, siyempre, gusto nung kay Remulla. O, kaya, Even kami sa Citizens Crime Watch, we've been doing this fight against corruption for so long time ago. No? Nag-start tayo 1993. Marami na tayong naipile na kaso sa Office of the Ombudsman. Ngayon, kung ganito ang magiging sitwasyon, kung seryoso si Pangulo, nalabanan na talaga ang korupsyon, bakit niya i-appoint si Remulla? Bakit si Remulla ang choice niya? Dapat hindi. Kasi kung si Remulla na andyan, maraming madi-discourage na anti-corruption group. Maraming madi-discourage. Salamat, Atty. Topacio. Agree ako sa sinasabi niya. Wala na ang ombudsman for 7 years. Kabaliktaran naman, sa sinasabi, kanya-kanyang opinion, pananaw, ang napakinggan natin, pananaw ni Atty. Topacio. Iba naman ang pananaw ni ex-Supreme Court Justice Antonio Carpio. Ito daw pagka talaga kay Boying Remulla as ombudsman, baka ito na daw ang makapagpabalik ng tiwala, trust or faith ng taong bayan sa gobyernong Marcos. Dahil sa ngayon, masyado nang mababa ang tiwala ng taong bayan sa mga government institutions dahil sa mga talamak na korupsyon. Welcome development daw ito. Itong pagtalaga kay Remulla. Nakakatawa, no? Yung dating galit na galit sa Marcos family. Alam nyo, bago eleksyon ng 2022, sino ang gustong magpa-disqualify kay candidate BBM? Ito, grupo ni na Justice Carpio. Ngayon, wala na. Ito na yung tinatawag nating Unipink. Unipink. Napakagandang development ang pagka-appoint ng Pangulong Marcos Jr. kay Boying Remulla at ito ang magpapabalik ng tiwala ng taong bayan sa gobyerno. Agree ba kayo? Anyway, ito kung anong mangyayari, obserbahan natin ang unang job ng ombudsman. Based on his pronouncement, una niyang busisihin ang SALN ni VP Sara. Pag-aaralan nila, bubusisihin nila ang confidential funds ni VP Sara o puro Sara Duterte na lang lahat. Okay? Stick to the plan, di ba? Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post. Ang balita ngayon, 2 hours ago. Sabi niya, breaking. Abuso at tangkang cover up umano para kay Remulla. Ibinulgar sa tungkol po ito yung application niya for ombudsman position. Isang anonymous letter mula umano sa miyembro ng Ombudsman Employees Association ang lumalaganap ngayon sa mga ahensya ng pamahalaan. Target ng reklamo, si Acting Ombudsman Dante Vargas na inakusahang ng aabuso ng mga empleyado at nagtatangkang ipatigil ang mga kaso laban kay Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla. Kung natin naklaroin natin, anonymous letter ito. So kung anonymous letter, kamot na kung totoo ba o hindi. So binabasa lang natin itong post. Ayon sa sumulat, halos 2 dekada na siyang naglilingkod sa ombudsman, ngunit ngayon lang raw nila naranasan ang ganitong asal. Ever since na na-appoint si Deputy Ombudsman Vargas as acting ombudsman, nag-iba na ang lahat. Pinagsisigawan at pinagmumura niya ang kung sino man na empleyado na hindi susunod sa kung ano ang gusto niyang mangyari. Pinunto rin ng liham ang umano'y pakikialam ni Vargas sa Records Division para baguhin ang status ng mga kaso. Sabi ng sumulat, hindi din namang maintindihan kung bakit parang gagawin ni Acting Ombudsman ang lahat para lang
ma-dismiss ang kaso nila, marami pang mas importante na kaso at mas matagal pa na nakapending na dapat sana mauna. Mas mabigat ang akusasyon. Mismong si Vargas raw ang nagsabi na siya'y sinundo mula sa kanyang bahay at dinala sa Malacanang upang tanungin ni Pangulong Marcos kung kaya niyang i-dismiss ang kaso ni Remulla. Bukod dito, ikinagulat ng mga empleyado na magkaklase sa UP Law si Remulla at ang asawa ni Vargas. Sa huli, mariing panawagan ng mga empleyado, kung hindi ninyo kami tutulungan, sino pa ang aasahan namin na tutulong sa amin? Okay, so again, ulitin ko anonymous letter ito. Hindi ko alam kung totoo yan o hindi. Binasa ko lang yung post ni ang balita ngayon. Kayo na ang bahalang humusga. Ako, experience ko lang itong i-share ko. Mataas ang respeto ko sa Office of the Ombudsman. Nasa serbisyo pa ako, malimit, kumukuha ako ng clearance, kaya kailangan namin ng Ombudsman clearance, lalo na nung ma-promote na ako ng full colonel at saka 1-star general. So, kinasuhan ako ng, tumulong ako sa anti-illegal logging campaign ng DINAR. Siyempre, trabaho lang. Maraming nasagasan, maraming mga illegal loggers na nasaktan at kinasuhan ako kung ano-anong kaso. Mabuti na lang, yung kaso ko nakarating sa korte, nakarating din sa ombudsman. Na-clear ako sa mga korte, na-clear din ako sa ombudsman. Kahit nung 1-star general na promosyon, ganun din, may mga nag-attempt na naman na kung ano-anong sumbong, paratang sa akin, kailang dahil wala naman akong ginawang masama. Pinabayaan ko lang ang proseso. Lumabas ang clearance ko, clear, wala. Ganyan po ang experience ko sa ombudsman. Mga professional po ang mga empleyado dyan. Kaya saludo ako sa kanila. So, dito ngayon, bahala ng taong bayan, bahala na kayo kung paniwalaan nyo yung letter na yan. Basta naniniwala ko kay Senator Aimee na Plan C ng mga kontra Duterte, kung maipaupo nila ang gusto nilang ombudsman, sasampahan nila ng patong-patong na kaso si VP Sara at ipakulong bago mag 2027, and in that way out na siya na maging disqualified na siya na maging kandidatong presidente sa 2020. Naniniwala ko kay Senator Aimee. Kailan ang kasamaan ay hindi kailanman magtatagumpay laban sa kabutihan. So, good luck kay Secretary Boying Remulla. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina,
kaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal, kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa, kahit ngayon. Hanggang sa dulo, tangan ka pa rin sa puso ng batang minsan mong pinakain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Tatay, kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo, dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.